Latest e-travel departure card registration tutorial kapag pabalik na kayo or papunta sa ibang bansa. Napakaraming nagre-request nito guys dahil puro na lang daw e-travel arrival card ang ginagawa kong tutorial. Actually guys, kahit doon kayo manood sa e-travel arrival card registration ay nabanggit na rin doon ang e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa. Dahil ang pinagkaiba lang naman guys is ang pipiliin nyo kapag pauwi kayo sa Pilipinas is arrival entering the Philippines. Pero kapag pabalik or papunta sa ibang bansa is departure leaving the Philippines. Pareho lang naman ang procedure at yun lang naman ang pinagkaiba. Sa mga wala pang account ay kailangan nyo muna gumawa ng account. Pipindutin nyo yung create account sa baba. Meron ako mga video tutorial kung paano gumawa ng account sa e-travel gamit ang e-travel website or ang eGov app. Kayo guys ang bahala kung saan nyo gusto mag-register, sa eGov app or sa e-travel website. Pero mas sinasuggest ko na sa e-travel website na lang kayo mag-register, basta i-save nyo ang inyong email address at password na gagawin nyo sa inyong e-travel account para hindi nyo makalimutan. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang mga video tutorial sa pag-register sa e-travel gamit ang e-travel website at ang eGov app. Eto lang guys ang gagawin nyo para makapag-register kayo sa inyong e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Sabihin na natin nakagawa na kayo ng account sa e-travel. At para makapag-register kayo kapag malapit na ang flight nyo, kagaya ng 3 days bago ang flight nyo ay pwede na kayo mag-register. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, pwede na kayo mag-register sa e-travel. At ilalagay ko yung tamang website ng e-travel sa description ng video na ito para hindi na kayo mabiktima ng fake website na nanghihingi ng bayad. Dahil guys, ito ang paalala ng Bureau of Immigration. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga naglipa ng scammer na nagpapatakbo ng peking website na humihingi ng bayad para sa registration ng e-travel o Electronic Travel Declaration System. Kasunod ito ng mga natanggap nilang sumbong mula sa mga biktima na nasingil ng mga scammer na humihingi ng 3 hanggang 5,000 traveler's fee. Iginiit ni BI Commissioner Norman Tansinco na libre ang registration sa e-travel platform. Hinimok ni Tansinco ang mga biyahero na magrehistro lamang sa official website ng pamahalaan na e-travel.gov.ph. Hinimok din ni Tansinco ang mga biyahero na mabibiktima ng e-travel scammers na isumbong agad sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pamamagitan ng hotline 1326. Sobrang dali lang nito guys. So after nyo mapasok yung website, ay eto yung lalabas. I-click nyo yung 3 linya sa taas and i-click nyo yung sign in. At maglalagin na kayo gamit ang email address at password na ginamit nyo or ginawa nyo nung nag-create account kayo dyan sa baba. Pero ngayon nga dahil may account na kayo, dito kayo sa login. So after nyo malagay ang inyong email address at password, i-click nyo yung login. At lalabas ito, New Travel Declaration. I-click nyo ngayon yung New Travel Declaration at ito na ang lalabas. Dito naman guys, kapag may kasama kayong kapamilya, for example anak nyo or asawa nyo, ay pwede nyo rin i-register gamit ang account nyo. After nyo makapag-register at nakakuha na kayo ng inyong QR code, ay i-click nyo ulit ang New Travel Declaration. At this time, for family member naman ang ilalagay nyo. At ganun din guys ang procedure para ma-register nyo gamit ang account nyo ang mga kasama nyo na kapamilya nyo. Pero kapag solo lang kayo, ay dyan lang kayo sa For Me. At hayaan nyo lang yang nakalagay na Air. At dito naman guys, dahil nga e-travel departure card ang i-register natin pabalik or papunta sa ibang bansa, ang pipili natin dyan is departure leaving the Philippines. And after that, click Continue. At lalabas na ito, New Travel Declaration Step 1, Purpose of Travel. Kung tourist kayo guys, ay tourist ang ilalagay nyo. Pero sa ating mga OFW ay work or employment. Traveler type, aircraft, passenger. At dito naman sa country of destination guys, kahit may connecting flight kayo, ay yung original na bansa ang ilalagay nyo dyan or yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Dahil makikita naman sa immigration ang inyong bansa kung saan kayo nagtatrabaho sa inyong OEC. At dito naman sa destination address,
Kung isa naman kayong tourist ay yung address ng hotel ang ilalagay nyo. Pero sa ating mga OFW, ang ilalagay natin is yung address kung saan tayo nakatira dito sa ibang bansa. At dito naman sa flight information, ilalagay nyo ay yung date of departure. Yung date or yung petsa ng flight nyo papunta sa ibang bansa. At ang inyong airlines name or yung pangalan ng eroplano na sasakyan nyo. At ang flight number. Dito naman sa airport of departure, ilalagay nyo yung international airport na panggagalingan nyo papunta sa ibang bansa. Hindi dito kasama ang local flight. So ang ilalagay nyo dyan, for example, NAIA, Clark or Cebu International Airport. Kapag hindi lumalabas ang NAIA or ang Clark or ang Cebu, i-type nyo lang guys at lalabas yan dyan. At dito naman sa seat number, iwanan nyo lang yang naka-blank. And after that, click next. Nandito na tayo sa health declaration. At para sa mga nagtatanong, naka-note dito guys na hindi na requirements ang PCR test or ang vaccine certificate kapag magta-travel kayo. At dito naman sa country visited in last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yang naka-blank. At dito naman sa baba guys, i-click nyo lang yang dalawang no, and after that, click next. At nandito na tayo sa new travel declaration. Almost tapos na kayo guys. At i-review nyo lang lahat ng mga information at kung wala namang mali at okay naman lahat, i-scroll nyo at i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! At eto na guys, lalabas na ang inyong e-travel departure card QR code. I-screenshot nyo lang at ready to go na kayo. Dito naman sa customs declaration, kung wala naman kayong dalang pera na cash na 10,000 US dollar kung foreign currency at 50,000 pesos naman kung Philippine peso, ay hindi nyo naman kailangan mag-declare. Meron akong video na kumpletong impormasyon at explanation tungkol sa customs declaration para may idea kayo, na ilalagay ko sa description ng video na ito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.